Morning everyone. For today's video, aga natin nagising dahil meron tayong patating ng mga puppies at abangan natin kung ano yun. By the way, ito nga pala yung gamit natin everyday panghilamos. Wiwiwi siya. Lahat tayo, may share ako sa inyo. So, pinabubungan natin to. Yan. Kasi gusto ko talaga na maging parking na rin to. Tapos may harang dito para yung mga toolbox. Andito na siya. Yan. Ito ko nilagay. Mamaya maintenance ng garden si Kuya Rolly. So pakawalan natin muna yung mga dogs. Yan na sila. Tatakboy natin. Oh. Dato. Si Dato. Si Kaiju. Kaiju, good morning Kaiju. Kapal nila, no? Magandang araw mga kaibigan. Siguro perfect timing na rin ito para sagutin yung mga nagtatanong sa akin kung bakit daw ba ako nagkukulong ng mga aso. Sobrang simple lang ng sagot yan kasi kailangan talaga nila ng disiplina. Kahit na in reality, hindi naman talaga lagi nakakulong itong mga to. Dahil most of the time, naka-open lang yung mga cages nila. At malayang-malaya sila dun sa kennel nila, maglaro o ano man ang gusto nilang gawin. Pero gusto ko lang kayo i-remind na ang ganitong klase ng aso ay kailangan ng matinding disiplina. Hindi ito kagaya ng mga aspin or mga toy dogs na sobrang dali alagaan. At alam ko, even yung mga kapwa ko mag-aaso ay siguradong alam na hindi ganito ang structure ng mga asong laging nakakulong. Kapag may large breed ka, hindi lang basta pagkain nila ang dapat mong bantayan. Pati na rin ang kanilang kalusugan. Dahil kung gaano kalaki ang aso, tsak na ganun din kalaki ang gastos kapag nagkasakit. Kaya hindi mo talaga sila pwedeng tipirin pagkatapos ng halos 2 oras na paglalaro. Saka ko lang sila pinasok sa kennel nila. Morning! Andito na nga rin pala si Kuya Rolly para mag-maintenance ng ating garden. Pero sa video na to, ito ang ating pag-uusapan. Meron nga pala tayong dumating na mga bagong tuta. Ang taba, no? Dito na siya. Mga papers. Itong mga puppies na to ay Pomeranian. Alam ko hindi bago sa inyo ito. At marami na rin nito sa Pilipinas. Pero itong mga to sobrang gaganda. Meron na nga pala mga owners to. At yung mga owners nila ay meron din mga large breeds. Isa sa mga na-realize ko simula nung nag-alaga ako ng toy breeds. Napakalaki pala ng difference dito sa mga alaga natin. Ganda! Ang ganda din. Grabe! Ang liit ng snack. Hindi lang sa size, kundi pati na rin sa gastos, alaga at maintenance. Nagulat nga ako kanina nung tumae sila eh. Kaya pala para sa iba big deal talaga yung poops, no? Pero usapang maintenance. Kanina habang nakaupo ako, nagkukompute ako kung magkano yung mga possible na magastos sa pag-aalaga ng ganito. Sa mga large breeds kasi yung pumapatak ng 3 to 5K per dog per month. Sigurado ako mababa na yung expenses ko na yun. Pero ito, sa pagkain nito, yung 15 kg na binibili ko na dog food ay aabutin ng 4 na buwan sa kanila. Kaya ganun siya katipid. Pagtapos nga mauwi ng kapatid ko yung isang puppy, chinek ko naman yung mga papers nila. Andiyan yung export pedigree, vet card, and passport. Pati na din yung test kit syempre. At nung nakita kong kumpleto na, pinasundo ko na rin siya. At eto, alas 10 dumating na si Ray. Dahil alam ko yung owner ay super excited na makita yung bagong tuta niya. At dun ko na nga din pinapwesto sa harapan para ako tapatan ng aircon. Nang sa ganon, komportable sa pagbiyahe nila. So ayun, sulit na sulit yung alas 4 nagising natin. At ito, pumasok na rin tayo sa opisina. Ito nga pala yung warehouse natin. Hanggang dito ba naman may aso, no? O sa mga naghahanap ng aspin dyan, ito, aspin. Dati tong asong kalye pero kinupkup na rin natin siya dito. Sobrang spoiled na rin ito ngayon at ang kanyang pangalan ay Nano. Mukha nga siyang may breed eh, no? Minsan nga naiisip ko baka may naghahanap sa kanya. Pero nung nakita kasi siya ng mga tao namin, sabi nila mukha daw talagang napabayaan. Kaya nalulungkot din ako minsan eh. Kasi meron mga pasimpleng tanong na bakit daw wala akong aspin. Pero sa totoo lang wala naman yan sa alaga mo eh. Kung may breed man o wala. Siguro para sa akin ang pinakatotoong tanong dyan, gaano ka ba talaga ka-responsible owner? Kaya mo bang mag-provide sa alaga mo? Meron ka bang time sa kanila? O totoo ba talaga yung pagmamahal
na binibigay mo.